Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Not guilty plea ni ex-Representative Arnolfo Teves sa kasong armas, inihain. Yan ang MBC TV Network News ni Boy Gonzales. Binasahan na rin ng sakdal si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para sa mga kasong illegal possession of firearms sa Manila Regional Trial Court. Hindi nagpasok ng plea si Teves at iginit ang kanyang karapatan to remain silent. Dahil dyan, ang korte na nagpasok ng not guilty plea para kay Teves kaugnay ng kasong illegal possession of firearms at illegal possession of explosive. Matapos salakayin ang bahay nito sa Bayawan City, Negros Oriental, mismong ang mga abogado ng dating kongresista na sina Atty. Joey Lumongaya at Atty. Rafael Adrada ang nakasama niya sa sala ni Judge Renato Enciso ng Manila RTC Branch 12. Magutan si Teves ay naharap sa kasong 10 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila RTC Branch 51. Bukod naman sa illegal possession of firearms at explosive sa Manila RTC Branch 12, naharap din ito sa kasong terrorism sa Quezon City RTC Branch 77. Si Teves ay inakusang mastermind sa pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM pinangunahan ang pagbuhay sa pinakamatandang Chinatown sa mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuhay muli sa Jones Bridge na layong pagyamanin ang kasaysayan, kultura at kabuhayan sa Binondo sa Maynila, kasama ng Pangulo si First Lady Marie-Luis Liza Araneta Marcos na pinangunahan ang ceremonial lighting ng iconic Jones Bridge. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-50th anniversary sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Pangulong Marcos, ang nasabing proyekto ay bahagi ng Chinatown Revitalization Project na naglalayong gawing mas ligtas, mas bukas at mas maunlad ang makasaysayang distrito para sa mga pamilya, manggagawa at mag-aaral at maliliit na negosyo. Ipinagmalaki din na inulat ng Pangulo na simula kahapon, matutunghayan ng publiko ang lingguhang Lights and Sounds Show sa iconic Jones Bridge. Naging matagumpay ng nasabing proyekto sa pamamagitan ng fundraising initiative ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Sinabi ng Pangulo, na bahagi ito ng kanyang adhikain na ibalik ang historic districts. Hinikayat ng Pangulo ang publiko, particular ang mga kabataan, na bisitahin ang Binondo para kanilang maranasan ang kultura at economic activities sa nasabing lugar. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.